sometimes will sink us through your problem, your emotion problem, sa ating hard work na hinaharap po natin everyday, mga kapatid, sa mga problema natin. Alam ko na may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong mga problema, mga kapatid. At sometimes, hindi natin makita ang solusyon sa mga bagay na ito. Everyday, hallelujah, we are facing the challenge, mga kapatid. At if remember, do sa unang pag-aaral po natin, si David, siya po ay may challenge araw-araw sa kanyang buhay. Ang kanyang challenge, mga kapatid, doon sa kanyang binabantayan ng mga tupa, mga baka, mga kapatid, praise God. Ang challenge sa kanyang buhay, yon pong mga mababangis na hayop na mananakmal, ito po, hallelujah, ay araw-araw niyang binabantayan. At siya po ay humaharap sa mga mababangis. At para sa karaniwang tao, mga kapatid, na walang lakas, ito po ay talagang mahirap para sa kanya at posible pong mapanganib ang kalagyan po ni David the time. Pero ito po pala ang mga challenge sa panahon na yan ni David, ito po ay nakatulong sa kanya para maging siya ay malakas at siya po ay masanay sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Lalo na po sa pagharap sa mga malalakas. At nakatulong ito sa kanya sa pagdating ng panahon na siya po ay humarap sa napakalaking giant sa kanyang buhay. At ang giant, mga kapatid, ito po ang kinakatakutan ng bayan ng Israel. Ito po ang kinakatakutan ng marami the time, mga kapatid. Sapagkat sila po ay hinihiya, hinahamon, marami sila at the same time sila po ay malalaking nilalang, mga kapatid. At ang mga Israelita ay walang kakayahan para harapin ito pong mga giant na ito. Ngunit si David, mga kapatid, siya po ay naparoon at narinig niya ang challenge, praise God, at ito po ay kanyang sinubukang harapin. But for the glory of God, para sa kay David, ito po ay mabigat na kalaban para sa kanya. At posible pong para sa kanya, siya po ay matatalo. Kaya doon, mga kapatid, trinay niya na isuot bago niya harapin si Goliath yung balute, but hindi nag-fix para sa kanya. Panahon na yan ng gera, sa panahon, mga kapatid, ng digmaan, marami po diyan ang naaapektuhan. Kahit sa pagtakbo ng ekonomiya, bumabagal, mga kapatid. Sa pagtaas ng bilihin, sa trabaho, kasi wala nang ibang magagawa ang tao, kundi, mga kapatid, magtago. At sometimes, hindi lagi, mga kapatid, may kakayahan magtakbo. Ito'y may panahon na wala na silang lakas dahil sa uhaw at gutom na posible pong maranasan ng tao sa panahon na ito, mga kapatid. At talagang hindi madali sa pagharap ng mga ganitong klase, mga kapatid, na mga trouble. Pero si David, mga kapatid, praise God, mayroon po siyang Diyos na pinaglilingkuran. Siya po ay nananalangin. Siya po, mga kapatid, ay kilala niya, praise God, ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. At alam niya na sa panahon ng ganong klaseng mundo, ng ganong klaseng sitwasyon, mayroon siyang Diyos na kakampi na handa pong magpalikod sa kanya, handa pong tumulong sa kanya. Nandoon ang ating Panginoon, mga kapatid. At alam ni David, nakakampi niya ang Diyos. Kaya dahil doon, mga kapatid, at sa kanyang kasanayan, ito po ay pinagsama sa kasanayan niya mula doon, mga kapatid, sa kanyang pagharap niya sa mga mabangis na hayop. Ito po ay nakatulong sa kanya. As his power, mga kapatid, courage nandoon sa kanyang dahil po sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. At alam nyo ba, mga kapatid, kung ano nangyari sa pagharap niya doon kay Goliath, mga kapatid? Ito po ay easy lang sa kanya para pabagsakin yung nagsisilbing balakid, nagsisilbing pagod, nagsisilbing pangamba ng marami sa kanilang buhay, mga kapatid. That because of the name of the Lord, mga kapatid. Dala-dala ito niya ni David. Praise God, that time. So kaya ito po, in this verse natin pong nabasa, mga kapatid, mapansin po natin na nangako ang Panginoon. Ang sabi niya, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nangabibigatang lubha, mga kapatid, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ang si Jesus mayroon pong pangako sa bawat isang nabibigatan, napapagod, mga kapatid. Take note, ha, may pangako ng Panginoon dito, mga kapatid, dyan pong nabibigatan. Pero ngayon po, sabihin ko sa inyo, hindi lamang po yung nabibigatan, yung may trabaho.
Diba? Kahit tambay ka lang, nabibigatan ka rin, mga kapatid. Diba? Kahit ano yung ginagawa mo, nabibigatan ka rin. Maraming nabibigatan lubha, mga kapatid. Kasi ang kabigatan sometimes, praise God, hindi wala ditong pinipili. Lahat ng tao, posible pong makaranas ng mga ganitong klaseng buhay, mga kapatid, ng ganitong klaseng mundo. Lahat tayo, mayroon tayong nararanasang kabigatan. Mayroon tayong mga nakakatakot na pinagdadaanan sa buhay natin. May mga unos, may mga bagyo tayong pinagdadaanan, mga kapatid. Mayroon tayong mga problema sa loob ng pamilya, sa loob ng ating pagiging magkaibigan, sa magkakapatiran, sa loob ng church. Mayroon tayo kanya-kanyang problema, mga kapatid, sa financial natin. Ito po ay nagsisilbi pabigat sa atin, sa mga pangarap natin sa buhay, mga kapatid. Praise God. Pero ito po, anong sabi ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, kayong napagbibigatan lubha, mga kapatid, at kayo'y aking pagpapahingahin. So papahingahin tayo ng Panginoon. Mayroon pong kapahingahan sa pangalan ng Diyos as long na tayo po ay marunong lumapit sa Kanya. Pero Pastor, paano lumapit sa Panginoon? Praise God. May way ang para paglapit sa Panginoon. Hindi tayo makalapit sa Diyos kung wala pong pananampalataya. As a believers, mga kapatid, praise God, kailangan po na lumago yung faith na mayroon tayo. Yung faith natin na mayroon pong pagsunod. Mayroon paggawa sa kalooban ng ating Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, mayroon pong pananalangin. Prayer, mga kapatid, is the key, hallelujah, para po tayo makalapit sa Diyos. Para tayo makatawag, makahingi ng tulong sa ating Panginoon. Pero kung wala tayong time sa pananalangin, yung pananampalataya natin nagwe-wave pagdating sa tukso, mga kapatid, madaling mawala, madaling makalimutan. Pagdating sa mga pagsubok sa buhay natin na hindi natin sometimes inaasahan, mga kapatid, parang agad tayo kumakagat doon sa mga bagay na yan. Sa pagdating sa mga trouble sa buhay natin, mabilis tayo, mga kapatid, praise God, panghinaan ng loob. Hallelujah. So ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Ang paglapit sa Diyos, that is the key of your faith, mga kapatid. Praise God, na kailangan tayo sumampalataya sa Panginoon. Kailangan tayo manalangin sa Panginoon. Kailangan tayo sumunod sa Kanya. Huwag tayo gagawa ng anumang posible, mga kapatid, makapaghiwalay sa atin sa ating Panginoon. Like Samson, mga kapatid. Praise God, paborito natin si Samson, na istorya ni Samson. Diba? Si Samson, alam natin, ang istorya ni Samson. Siya ay malakas na tao, masipag na tao. 'Di ba? Mayroon pong pangalan, pinili, nakatalaga, mga kapatid. 'Di ba? Si Samson ay hindi karaniwang tao. He has strength and power, pinagkatiwalaan siya ng Panginoon ng kalakasan. 'Di ba? Ginagamit siya sa ministry. Praise God. Pero si Samson, mga kapatid, praise God, nung panahon, hallelujah, na siya po ay nandoon sa tukso. Praise God. Ano ang ginawa niya? 'Di ba? Pinatulan niya ang tukso. Siyempre, nilalambing siya, mga kapatid, ni Delilah. Nilalambing-lambing siya, mga kapatid. At marami po may panahon ngayon na lumalambing sa atin, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Pero hindi lahat na lumalambing ay asawa ninyo. Okay lang kung asawa, mga kapatid. Minsan ang lumalambing sa inyo, tukso. At ang tukso, mga kapatid, ay napakamatatamis ang kanyang mga salita. At tandaan po natin, both of us, daranas tayo, mga kapatid, ng mga ganitong klaseng buhay. After that tukso, mga kapatid, temptation, ano na ang mangyayari? Ang sabi ng Bible, umalis ang Panginoon. Nung umalis ang Panginoon, alam naman ni David, ni Samson na talagang may kaaway siya, mga kapatid. Mayroon siyang kalaban that time. Since before pa, bago pa, mga kapatid, itong sa panahon ni Delilah, mayroon na siyang mga kaaway, mga kapatid, yung mga una niyang hinaharap. Diba? At walang ibang focus ang kaaway, kundi siya'y patumbahin. Kasi siya ang alas, mga kapatid, that time ng Israel. Pero ano po ang nangyari? Diba? Umalis sa kanyang Panginoon. Pag alis sa kanya ng Panginoon, dumating ang kaaway, mga kapatid. Kasi nung umalis ang Panginoon, dito siya nagkaroon ng kahinaan. Praise God. At pagdating ng kaaway, siya po ay nagapi hanggang siya ay nakulong. Kinaladkad, mga kapatid. Tinanggalan ng mata. Diba?
napakahirap mga kapatid ng senaryo ng kanyang buhay sa panahon na nawala ang Panginoon mga kapatid. Kaya sa panahon na wala ang Diyos sa buhay natin, mabibigatan tayong lubha at pawang hindi natin kaya yung problema, yun mga alalahanin na mayroon tayo mga kapatid. Kaya huwag tayo mag-attempt o gagawa ng anumang kasalanan o papatol sa tukso mga kapatid na posible pong makalayo sa relasyon natin sa Diyos. Kaya sa panahon na mawala tayo ng relasyon sa Panginoon, ito po ang dilubyo ng buhay natin. Na hindi po natin magagawa, mga kapatid, praise God, hallelujah, harapin ang mga battle sa buhay ng bawat isa sa atin. But we believe, mga kapatid, praise God, bilang mga mananampalataya, yung faith, mga kapatid, sa buhay natin, yan po ang ating ipanalangin sa Panginoon. As Paul prayer, mga kapatid, to the Lord, sabi niya sa Panginoon, increase our faith. Praise God. Mawala na ang lahat, mga kapatid. Masira na ang lahat. Huwag lang ang relasyon mo sa ating Panginoon. Praise God. Mawalan ka na ng hanap buhay katulad ni Job, mga kapatid. Mawalan ka na ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Huwag lang mawala ang relasyon mo sa Panginoon. Dahil ang pinakamahalaga, mga kapatid, ang iyong relasyon sa Diyos, ang inyong pananampalataya, ang inyong prayer life, mga kapatid. Kasi ito po ang prayer life mo. Praise God, dumaan ka man sa maraming pagsubok sa buhay mo. Dumaan ka man sa kahirapan, sa kabigatan, mga kapatid, praise God, sa kapaguran, hallelujah, sa mga karamdaman na mayroon tayo sa ating mga buhay, mga kapatid. Ano ang sabi ng Panginoon? Ako ang kapahingahan. Praise God. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang pasanin ninyo sa aking pamatok, mga kapatid, sabi ng Panginoon, ay mag-aral kayo sa akin. Ito ang ganda, mga kapatid eh. Diba? Matuto tayo, learn of me, sabi mga kapatid. Tingnan nyo ako, pagmasdan nyo ako, tingnan mo kung anong ginagawa kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Diba? Mapagpakumbabang puso at maamo ang Panginoon. At ang makasumpong sa inyo, ano sabi ng Panginoon? Ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Makakasumpong kayo, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Praise God. At ano sabi niya? Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mayroon pa rin tayong pasanin. Mayroon pa rin tayong mga burden sa buhay, mga kapatid. Mayroon pa rin tayong mararamdaman. Diba? Pero hindi po mabigat ang sabi ng Panginoon. Kundi magaan ang pasanin ng Panginoon. Kasi hindi naman pwedeng wala na lang tayong pasanin. Hindi naman pwedeng maging tamad tayo, mga kapatid. Diba? Hindi ayaw naman ng Panginoon ng ganon. Mayroon pa rin tayong pasanin, pero magaan. Bakit? Kasama natin si Lord. Kaya may kanta niyan, kasama natin ang Diyos, di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos, di ba? Kasama natin ang Diyos, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Diba? Mga kapatid, bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. At ito po ay napakagandang awit, napakasayang awit, mga kapatid, sa buhay natin. Na hanggat kasama natin ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Praise God. Ganyan ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya isang napagandang bagay, praise God, na huwag tayo gagawa ng anumang makasira sa relasyon natin sa Panginoon. Huwag tayo gagawa ng kasalanan na lalayo ang Diyos sa buhay natin. Kasi ang Panginoon ay nananahan sa banal na lugar, mga kapatid. At ang lugar na yon na gusto ng Panginoon kanyang tahanan. Kasi sabi ng Bible, hindi siya nananahan doon sa gawa ng tao, mga kapatid. Na ipinagmamalaki ng tao, mga kapatid. Mayroon ako na ngayon lang na pangangaral na narinig na mga ibang mga ngaral. Ang sabi daw, ang foundation ng truth, mga kapatid, hindi raw yung Biblia. Diba? Kasi ang foundation daw ng truth, ang simbahan. Mga kapatid. Diba?
Hindi po ito totoo na ang foundation ng truth ang simbahan. Tandaan po natin yan mga kapatid. Even the Bible itself nagsabi na yung templo kayang gibain ng Panginoon yan. Sabi nga ng mga apostol, tinayo namin ng 40 years yan, tapos ilang araw mo lang yang gigibain. Diba? Kasi ibig sabihin, walang foundation yan ang organisasyon kung wala si Jesus. Okay? Walang foundation ang church kung wala si Jesus. That's what I mean. Si Jesus ang siyang foundation ng simbahan. Walang iba mga kapatid. Si Jesus ang foundation ng simbahan. Praise God. Diba? At we do believe, as God foundation mga kapatid, ito po ay magiging durable, magiging matibay, na kahit dumating yung pagsubok, unos mga kapatid, praise God, hindi matutumba. Bakit? Praise God. Siya yung foundation. At tandaan po natin, yung Diyos na ating foundation, siya po ay nasa balumbunan ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, siya ay nasa balumbunan. Siya ay sumaroon. Kaya hindi pwede natin i-disregard ang Biblia, mga kapatid. Ang Biblia is a manual of life. Praise God. Ito po ang manual ng buhay ng bawat isa sa atin. At ang Panginoon ay dumuroon sa salita niya, mga kapatid. Praise God. So kaya kung ito yung manual, pag wala ang manual, sira yan. Kahit ano pang, mga kapatid, simbahan na mayroon tayo, kung walang manual sa buhay natin, wasak, mga kapatid, ang ating buhay. So kaya, being a Christian, mga kapatid, napapagaan ang puso natin hanggat nababasa natin ang salita ng Panginoon. Nababasa mo ang pangako ng Diyos. It will be your guide, mga kapatid. Wherever you are, wherever you go, hallelujah. Ang salita ng Diyos ay nakakatulong sa bawat isa sa atin. Praise God. At kung wala ang salita ng Panginoon, sino ang mananampalataya? Diba? Sino ang pupunta sa loob ng church? Sino ang magtitiwala, mga kapatid? Kasi doon nagpasimula ang pananampalataya, mga kapatid, sa mga salita ng Diyos na naririnig, sa mga pangangaral, mga kapatid. Diba? So walang magiging membro sa loob ng church kung wala po, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kaya ito masabi ko, mga kapatid, I'm sorry, mga kapatid, no? We cannot judge everyone. Amen. Pero gusto ko lamang po na ihayag ang reality, ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po ang foundation. Even the world, mga kapatid, kahit yung universe, kahit yung ang mga stars, ang mga bituin, ang lahat, mga kapatid, praise God, nang nilalang sila sa lupa. Kahit itong routine ng mundo po natin na umiikot 24 hours, 24/7, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang foundation. Kasi ito yung kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang creation. Praise God. Nga kung wala po ang salita, walang mangyayari, mga kapatid. Diba? At even our faith, praise God, it will be foundation of our faith, ang salita ng Panginoon. At kung walang pananampalataya, walang church. Kasi dito nagsimula, mga kapatid, ang church sa pamamagitan po ng pananampalataya. Praise God. Pwede kung building lang. But the true church is not a building. It's not the organization. Praise God. But the true church is the church of God, mga kapatid. Yung mga samahan ng mga tunay na mananampalataya at tinatahanan ng Espiritu ng Panginoon, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, praise God, as a man, sabi ng Bible, mga kapatid, we are the temple of God. Siya po ay nananahan sa buhay natin. At ang Panginoon na hindi nananahan sa hindi clean o pure, banal, mga kapatid. Kaya ano sabi ng Bible, hindi siya nananahan doon sa building. Hindi rin siya nananahan, mga kapatid, praise God, sa kung saan-saan na hindi niya nilikha. Nananahan ng Panginoon sa kanya nilikha. And we believe, mga kapatid, as a man, being a believer, mga kapatid, you are the creation special of God, mga kapatid.
Praise God. Ano sabi ng Bible? Sa Genesis, mga kapatid, praise God, tayo po ay nilalang niya. Nilikha niya tayo, mga kapatid, through His hands. Amen. Pinormahan tayo, mga kapatid, as is His image. Praise God. At pagkatapos niya nakita na magandang kanyang ginawa, tayo po ay hiningahan ng Panginoon and we became, hallelujah, a living soul. Praise God. Napakaganda, mga kapatid, na ginisenyo ng Panginoon. Binigyan tayo ng buhay, hindi lang basta nilikha sa ayon sa kanyang imahe, mga kapatid, kundi tayo po ay hiningihan mula sa kanyang sariling hininga. And we became soul, mga kapatid. Praise God. Naging buhay na kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. At tayo mga nilikha ng Diyos na buhay na kaluluwa, mga kapatid, ikaw ang gustong tahan ng Panginoon. Praise God. Sa pamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya habang nananahan sa iyong Panginoon, simula na kilala mo ang Panginoon, mga kapatid, huwag mong hayaan na umalis ang Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kung saan umalis ang Panginoon? Madala sa carnality. Ito, prangkahan tayo, mga kapatid. Umaalis si Lord sa buhay ng isang mananampalataya, madalas sa carnality. Carnality, mga kapatid. Praise God. Sa Bible, example, si David. Diba? Nakaranas si David, mga kapatid, ng ganong klaseng buhay. Si Samson, at napakarami sa Biblia ng istorya, mga kapatid, pagdating po sa pagsubok ng carnality. At ang istorya lang, mga kapatid, na hindi nahulog sa carnality na nabasa ko sa Bible, si Joseph. At si Joseph, talagang siya po ay napaka-good example pagdating sa pananampalataya. Praise God. Nandoon sa kanya, mga kapatid, sumasama sa kanyang Panginoon. Mula sa kahirapan, mga kapatid. Ito napakaganda istorya ito, magitatak ito sa puso natin. Magbigay ng mensahe at aral sa buhay natin, mga kapatid. Istorya ni Joseph. Si Joseph, pinagmalipitan siya ng kanyang mga kapatid. Inihulog sa balon. Sabi nga niya, pinagsinungaling ba, pinakain daw sa mga bangis na hayop, mga kapatid. Ng kanyang mga kapatid mismo. Kasi 12 sila eh. Yung 11 laban sa kanya, mga kapatid. Hindi na kontento yung kanya, mga kapatid. Grabing kahirapan, bigat na pinagdaanan ni Joseph. Pagkatapos, mga kapatid, ibininta sa mga ngalakal. Pinagtirahan, mga kapatid. Pagdating sa mga ngalakal, mga kapatid, no? Ano sabi ng Bible? 'Di ba? Talagang nabilanggo siya. Talagang matindi po. Naging alipin siya. Matindi pong pinagdaanan, nahirap. Talagang nandoon, mga kapatid, mahirap mabilanggo. Diba? Lalo na kapag wala kang sala, nabilanggo ka, mga kapatid. Makakaranas ka sa simula doon pag hindi ka nasanay. Makakaranas ka, mga kapatid, ng anxiety, depression. Bigat, mga kapatid. At marami sa atin minsan bilanggo sa kahirapan, sa problema, mga kapatid. At matinding kabigatan na pinagdadaanan tayo. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, mga kapatid, na sa Diyos may kagaanan. Then the time, mga kapatid, habang siya naroon, dumating yung panahon to make sure the story, mga kapatid, na kailangan ng interpreter ng panaginip yung hari, mga kapatid. Maraming nakuha na magagaling, pero wala po, mabali ng tama pong interpretasyon na ibinigay. Kundi tinawag si Joseph, sinubukan ni Joseph, mga kapatid, at alam ni Joseph na dala-dala niya kasama niya ang Panginoon. At doon, mga kapatid, praise God, na-interpret ni Joseph ng tama yung panaginip ng hari. At ang panaginip ng hari, mga kapatid, to make sure story, siya ay nanaginip po ng nag-signifies ng gutom at ng kasaganaan. At yun po ay pinaliwanag ni Joseph sa kanya. At pagkatapos ng interpretation, mga kapatid, natuwa yung hari. Dahil sa magandang interpretasyon. Nagkaroon po ng katugunan, mga kapatid. At dahil doon, ginawa si Joseph na kanan kamay ng hari. Tingnan mo, mula sa mga pagsubok, sa temptation, mga kapatid, doon sa gusto siya, mga kapatid, tuksuhin ng mismo asawa ng hari. Matindi ito siya, mga kapatid. Pero ano sabi ng Bible? Hindi niya pinatulan. Nanindigan siya, mga kapatid. Pagdating sa pananampalataya, hindi siya bumigay, hindi niya pinatulan yung kanya, mga kapatid. Yung pagin bilanggo niya,
doon ng panahon na yan at maging man yung temptation, tukso, hindi siya pumatol mga kapatid. Talagang pinanghawakan niya. Naging bato siya mga kapatid. At dahil doon sa mga hamon na yun sa kanyang buhay, praise God, alam niyo kung anong nangyari mga kapatid? Diba, naging kanan kamay siya ng hari. Naging pagpapala siya, maging man doon sa mga kaaway niya. Tingnan mo si Joseph mga kapatid. Diba, yun mga kapatid niya, naging pagpapala siya kaya dumating na yung kahirapan, pati yung lugar ng mga kapatid niya, papa niya mga kapatid, nagkaroon ng kahirapan at siya po ay nagtumugon sa pangailangan nila. At doon sa bayan mga kapatid, siya po ay nakatulong para po na ma-maintain yung pagpapala ng kasaganaan mula sa ating Panginoon mga kapatid sa magitan po ni Joseph. Kaya ang paigin maingat sa mga pagsubok, sa tukso, kapag ikaw ay magtagumpay mga kapatid sa lahat ng mga hamon ng trouble sa buhay mo, o ano man, mga karanasan mo nagpapabigat sa iyo sa buhay mo mga kapatid. At kung ikaw ay magtagumpay sa mga bagay na yan, praise God, pagkakatiwalaan ka ni Lord ng mas malaking pagpapala. At ikaw din ay patuloy pang pagpapalain ng ating Panginoon mga kapatid. Pangako ng Diyos yan sa bawat isa sa atin, sa bawat manampalataya, sa bawat naglilingkod sa Panginoon. Kagaanan mga kapatid, ang blessings na meron. Kasi yung kagaanan, lahat mga kapatid ng problema natin, pwedeng may solusyon ng Panginoon. So you become a blessing to your family. Praise God. No, to your neighbor, to your friends. Sa country mo mga kapatid, sa bayan mo, at sa lahat mga kapatid, nakapaligid sa iyo, kahit doon sa trabaho mo. Kasi si Joseph na time, siya po ay alipin isang kaharian. Pero siya po ay naging blessings doon sa panahon ng kahirapan. Tingnan mo mga kapatid kung gaano kaganda ang ginawa na nangyari sa buhay ni Joseph. Dahil po yan sa pangalan ng Panginoon, nakasama niya ang Diyos sa lahat ng panahon. Hindi siya umalis sa Panginoon, hindi siya lumayo, hindi siya nagpa-impluwensya mga kapatid. Kahit siya ay nanarabahoan lang doon, siya ay alipin mga kapatid. Pero never siya nagpa-impluwensya sa kasamaan. Never siya nagpadala sa mga tukso, sa mga pagsubok mga kapatid. Siya po ay nanatili sa Panginoon. Nanatili yung faithfulness niya sa Panginoon, mga kapatid. At siya po ay nagsilbing tatak ng Biblia, ng salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa atin. Pinanghawakan niya, ano man mangyari sa buhay niya. At siya po ay nagtagumpay mga kapatid. Then we believe this morning, praise God, ang salita ng Panginoon, ito po ay magsilbing aral sa bawat isa sa atin. Nagsilbing spiritual food natin, kalakasan natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Na patuloy tayo magtiwala sa Panginoon sa panahon ng bigat at problema, sa panahon ng kawalan, hallelujah, nandyan si Lord tutulong sa atin. Sabi nga Sunday School kahapon, mga kapatid, hindi lahat kayang tugunan ng inyong pastor ang pangailangan ninyo spiritually, materially, sa lahat ng bagay mga kapatid. Kasi mayroon din kayong buhay mga kapatid na kayo lang ang haharap sa buhay ninyo. At hindi sa lahat ng panahon masaya, masagana ang mayroon tayo sa buhay natin. Mangangailangan po tayo ng Diyos mga kapatid. At ang Diyos, wherever you are, wherever you go, He is there for you. Tutulungan ka ng Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. So God bless sa inyong lahat mga kapatid. Salamat hanggang dito lamang po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. I enjoy, hallelujah, to share the blessings this morning mga kapatid. Praise God. Dahil mahal po kayo ng ating Panginoon.